Hello youngsters! Good morning! Yan, medyo aga pa. Nasa 6 o'clock pa lang. Hindi ako pumasok ngayon. Kami ng husband ko kasi we're going to a funeral. Namatay yung uncle niya last time. And then, today, ililibing yun. So, inaantay lang naman yung mga elders. So, ayan, nag-aayos na ako. Wala, maglalagay lang naman ako ng sunscreen kasi medyo maaraw ngayon kahit na umulan kagabi. Yan. So, as you can see, yan, all black yan. Pati sa loob, all black. Husband ko din kasi bawal ang may red. Or syempre, katulad din sa atin, bawal din yung medyo makulay, ganun. And then, black and white lang usually. And medyo ingat ako sa ganito. Kapag, alam mo na, pagkasama yung family, yan yung special, yung tradition nila, kailangan ko sundin. Kasi baka mapagalitan ako. Yun. And, ayan, gusto ko nga sanang mag-lipstick. Parang napaka-bare ko naman. Parang hindi ako sanay na lumabas ng hindi naka-lipstick. But, you know, baka mapagalitan ako kasi baka sabihin, bakit ako naka-lipstick? Pupunta ako sa patay. Kulay red pa lips ko, diba? So, wag na lang. Ganyan na lang. Konting tiis na lang. Basta mahalaga na kapag sunblock. So, yun. Regarding the funeral, may time kami na kailangan nandoon. Kasi kumbaga sa atin, mass ang gagawin, diba? For example, 9 o'clock ang mass starts, ganun. Sa kanila, yung yung ceremony mag-start ng 7. And then, sunod-sunod kasi yan, yung immediate family, ganito, ganyan. And then, coming na sa father's side, parang 7:20 ata kailangan nandun. Kasi kami yung magte-take part doon sa ceremony. Kami yung luluhod, ganun, merong yung mag-aano ng incense, ganun sa kanila. So later papakita ko kung ano yung ginagawa nila sa during funeral. So today medyo kakaiba yung ating video, kasi medyo malungkot, ayun. Kahit hindi kami ganun ka-close nung uncle niya. Pero syempre death ang pinag-uusapan natin, 'di ba? Syempre hindi masaya 'yon. So, later, pakita ko sa inyo kung anong ginagawa na kaibahan ng Taiwan funeral sa Pinoy. Ayan. So, halika, baba na tayo kasi baka dumating ng mga elders at nandito pa ako sa taas, tawagin pa ako asawa ko, nakakahiya. So, ayan guys. Hi, look at me nga. Wow, sexy. Where are you going? Ay, ang sexy niya guys. Mas sexy siya kaysa sa akin. Andiyan na yung elders. Ayan, paalis na kami. Hindi pa ako naka-ready. So, youngsters, ayan, nandito pa kami sa labas kasi wala pa yung yung dead body. So, inaantay pa namin lumabas. So, hindi pa kami pwedeng pumasok. Hindi kami pwedeng mauna dun sa loob. So, may call time talaga. Tatawagin na lang kami mamaya kung pwede nang pumasok. So, for the meantime, dito muna kami sa labas. Intay-intay lang. Yan. Kasi yung aga umalis itong asawa ko eh. Laging ayaw malilate. Ayun gaya yung mga Pinoy. Pag sinabing 7 o'clock aalis, diba? Yan. Ay nako. Sige, wait muna natin. While waiting, may dumaan na van. Ganda, no? Mercedes-Benz yan. I'm thinking may artista na bababa. Yun pala, ang karo. May binaba na i-cremate. Wow, mali. So friends, it's about to start. The immediate family are starting to prepare, as you can see. They are wearing the traditional funeral clothing. Para siyang made of abaka. The design of the clothes depends on your relationship with the deceased. If you are the son or daughter or in-laws from the son's side or the daughter's side, up to the apo, iba-iba ang style. Kahit mga Taiwanese nalilito minsan. I'm sure kayo din.
Since kami nasa mother side, towel ang inilagay sa braso namin. Now, sorry guys, hindi ko na video yung buong ceremony ha. Mapapagalitan na talaga ako eh. And so, the ceremony starts nga. So, the first one to pay respect, of course, the sons and daughter, together with the husbands and wives. The first in line ay yung eldest son. Now that his father is gone, siya na magiging representative ng family nila. By the way, she's the spouse of the deceased. She doesn't need to participate, kaya nakaupo lang siya doon. And sa Taiwan funerals, may mga MC. Mostly, he lead the prayer at siya nagdadirect when to bow or kneel. Don't ask me kung ano sinabi kasi di ko rin maintindihan. So while waiting, lumabas muna kami. Lahat yan nakikita nyo ipapasok sa loob to pay respect. So after the ceremony, cremate na ang body. In that building din. This is a crematorium by the way. Pero hindi na kami sasama pag i-cremate. Yung immediate family lang. Babalik na lang sila for a specific time to pick up the bones at ilalagay sa urn. Look friends, namigay pa ng red envelope tita niya just to say thank you sa mga pagpunta at pakikiramay. How much sa loob? Di ko na tinignan but I don't know why sa Hong Pao nakalagay na sa white envelope. So if you're wondering where's the casket, andun po sa likod behind the curtains. Walang public viewing. Only the immediate family or the chosen representative are the only ones who could see it. After the ceremony, diretso na siya dun sa oven for cremation. So after, tinawag ulit kaming pumasok sa loob. Akala ko ipapakita sa amin yung deceased. Naku, kinabahan tuloy ako. Akala ko di ako makakatulog mamaya eh. Buti na lang, hindi. Turnover lang pala yung towel. What's the meaning behind it? Ay hindi ko rin ma-explain eh. Kahit nga husband ko nahirapan explain sa akin. So youngsters, most likely ganun po ang kanilang customs for the dead. Medyo complicated. If you want to know more, comment down below. Try ko po sagutin para sa inyo. So habang nagtsikahan sila, napatingin ako sa loob. Halos wala ng tao. Bigla ako na sad. Iniisip ko, paano kaya ako sa future pag nawala ako? Madami din kaya ang pupunta. Wala naman akong ganun kadaming kilala dito sa Taiwan. Napaka-morbid no? But anyways, it's the reality of life. People come and go. Sa kaya friends, let's just be happy na lang. Let's not take things for granted. Lahat naman tayo mawawala sa mundo, diba? Una-una nga lang. Pero sana, sa huli na lang ako. Joke! So till next time mga youngsters, this is your friend, Jaja Yang from Taiwan with love.